Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. From bromance to breakup, mapait ang ending ng alyansa ni billionaire Elon Musk at ni US President Donald Trump. Ang kanilang samahan nauwi na sa insultuhan. Usap-usapan ngayon ang kanilang bangayan. Naihambing pa nga ito sa sinapit ng unit team nina VP Sara at PBBM at tulad ng nangyari dito, tila wala na sa usapan ang pagkakasundo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bromance over, US President Donald Trump at world's richest man, Elon Musk, nagkainitan online. Musk pabor daw na ma-impeach si Trump. Babaeng Vietnamese sa Makati kinidnap umano at paulit-ulit na ginahasa. 3 Chinese suspect arestado. Bureau of Immigration kontrolado ng Pogo bosses ayon mismo sa ilang empleyado. Mga umano'y sabuatan para makapasok ng iligal sa bansa isiniwalat. LPA sa may Eastern Visayas magiging unang bagyo kaya ngayong taon. Update sa lagay ng panahon, abangan. Indiana Pacers nasungkit ang Game 1 ng NBA Finals kontra OKC Thunder matapos ang last-second jump shot ni Tyrese Haliburton. At trending online, Pasig City Mayor Vico Soto at Miss Universe 2018 Catriona Gray, IG mutuals na. May something kaya? The bromance is over for US President Trump and billionaire Elon Musk. Ang kanilang once formidable alliance na uwi sa matinding bangayan sa social media. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Puno ng conspiracy theories ang kaso ng disgraced American financier with powerful associates Jeffrey Epstein. Marami ang hindi naniniwalang nagpakamatay si Epstein, isang convicted child sex offender and trafficker noong 2019 habang nakakulong at naghihintay ng kanyang trial. Marami rin ang nagtatanong kung bakit hindi pa rin nalalabas ang buong Epstein files, mga dokumentong mag-uugnay umano sa top politicians, businessmen and celebrities sa mga krimen ni Epstein. Pero ngayon, tila may sagot na, courtesy of the world's richest man, Elon Musk. Ang rason, ayon kay Musk, kasama si US President Donald Trump sa listahan. Yan ang bombshell ng ultra-bilyonaryo sa kanyang fiery public spat with Trump. Dagdag niya, mark this post for the future. The truth will come out. Dapat na rin daw ma-impeach na si Trump. Sagot ng White House, disgruntled lang si Musk dahil hindi na isama ang mga polisiya niya sa spending bill ng Trump administration. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. Ang spending bill ang sinasabing ugat ng away ni na Trump at Musk. Binatikos siya ni Musk bago umalis ng Trump administration noong 1 linggo. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na pinaalis niya ang Tesla CEO at SpaceX founder because he was wearing thin. Sinuggest din niya na kanselahin na ang government contracts and subsidies sa mga kumpanya ni Musk. Walang problema, sagot ni Musk. Pero dapat alisin din ang sinasabi niyang mountain of disgusting pork sa budget. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here.
better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden, he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. Buwelta ni Musk, hindi niya nakita ang spending bill na aniya was passed in the dead of the night so fast that almost no one in Congress could even read it. Tinawag din niyang ingrata si Trump na hindi raw sana mananalo sa eleksyon kung wala siya. People leave my administration and they love us. And then at some point they miss it so badly and some of them embrace it and some of them actually become hostile. Ang mga Amerikano hindi nagulat sa bitter breakup ni na Trump at Musk. Two rich men with two big egos. They can't coexist for long. Each of them thinks that they're God's gift to mankind, and they can, no, there's no way they can last a relationship that would last. From bromance to meltdown in spectacular fashion in less than a year. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Elon Musk wasn't always a fan of Donald Trump. Noong 2016, sinabi niyang Trump was not the right person to lead the U.S. Pero makalipas ang 6 na taon, inanunsyo ng world's richest man na hindi na niya susuportahan ang Democrats na tinawag pa niyang Party of Division and Hate. Unang sinuportahan ni Musk ang presidential bid ni Republican Florida Governor Ron DeSantis. Pero noong July 2024, formal niyang inendorso si Trump matapos ang isang assassination attempt. Mula noon, kasama na lagi ni Trump sa kampanya si Musk na gumasta raw ng hindi bababa sa $260 million para makabalik si Trump sa White House. Nang manalo si Trump, inatasan niya si Musk na pamunuan ang Department of Government Efficiency, ang ahensyang binuo para i-streamline ang bureaucracy at puksain ang red tape. Sa Estados Unidos pa rin, pinatawa ni President Trump ng sanksyon ang 4 na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong ng hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Sa VP Sara saga, no choice ang mga senador kung hindi ituloy ang impeachment trial ayon sa mga kongresista. Hindi rin daw maaaring ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Bukod sa plano ng ilang senador na ibasura na ang impeachment case ni VP Sara, may mga balitang ibabalik daw ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. Ngayon ko lang nabalitaan yan na ibabalik. The House of Representatives has fulfilled and complied with its mandate given to us by the Constitution. So that's what we stand on up to now. So I don't see any other way but to the Senate to hear the complaints that have already been transmitted to them. Tiwala pa rin ang ilang kongresista na matutuloy ang paglilitis ng pangalawang Pangulo sa Senado. Nanindigan ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na nagawa na ng Kamara ang kanilang trabaho. Sumusunod po kami ng aming duty under the Constitution at umaasa kami na ang ating senators ay sumusunod din sa ating saligang batas, and they have no other duty or mandate but to hold trial. Hindi rin daw totoo na babawiin ng Kamara ang reklamo. Remember, the impeachment complaint was supported by more than 2/3 actually, if I'm not mistaken. More than 200 congressmen. Wala po kaming balak i-withdraw yan. Patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis at si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang magbabasa ng Articles of Impeachment kung saan inaasahan na dadalo ang buong Prosecution Panel sa June 11. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.
Ituloy ang impeachment. Yan ang sentimiento ni former Senator Antonio Trillanes sa nakatenggang paglilitis ni VP Sara. Dapat na raw itong simulan ng magkaalaman na. Hindi pa tiyak kung paano boboto ang mga senador kapag natuloy na ang impeachment trial ni VP Sara. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes na ito ang dahilan kung bakit dapat matuloy ang paglilitis kahit tila may numero ng mga senador na pabor sa bise. Kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan, precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Posible rin daw kasing magbago ang pananaw pati ng publiko kapag gumulong na ang paglilitis at masiwalat ang mga ebidensyang hawak ng House Prosecution Panel. Ikinagulat din niya ang paglutang ng draft resolution para i-dismiss ang impeachment. Bagay na para sa kanya ay unconstitutional. Giit pa niya, alam mismo ni SP Cheese Escudero na mali ang ginagawa nito na pagde-delay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. I think talagang naiipit siya rito kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency and he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na ito lahat. But I think there should be another way to hold on to that position without doing this. Ilan sa mga nakikitang senaryo ni Trillanes ay magsara ang 19th Congress sa Senado nang hindi maisasalang ang impeachment sa plenaryo dahil kwekwestiyonin ang quorum. Gayon din ang posibilidad na may senador na mag-motion to adjourn ang Senado nang hindi tinatalakay ang impeachment. Pero nanindigan si Trillanes na maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment ni VP Sara. Kinalampag na rin ng UP College of Law ang mga senador sa harap ng bagal sa impeachment ni VP Sara. Ang kanilang hamon sa agenda report ni Joash Malimban. Let the truth unfold. Yan ang hamon ng University of the Philippines College of Law sa Senado patungkol sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagpost ang kolehiyo ng isang open letter and urgent call to the Senate para agad nang simulan ang paglilitis sa bise. Ayon kay lecturer and former Dean Attorney Tony Lavinia, constitutional duty ng Senado na agad na mag-convene bilang isang impeachment court oras na matanggap nila ang articles of impeachment mula sa Kamara. Pero nakababahala raw na hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan kung matutuloy ba ang impeachment trial. Ayon kay Lavinia, nirerespeto ng UP College of Law si SP Cheese Escudero bilang dati nilang kasamahan sa universidad. Pero the leadership of the Senate failed us massively. Panawagan ni Attorney Lavinia kay Escudero, bumawi at ituloy ang presentation of impeachment articles na nakaschedule sa June 11. Marami silang magagawa, but at the very least man lang, ma-start nila ang process. But then the impeachment court is there and the business will stay in the agenda of the Senate in the 20th Congress. Dito mismo sa University of the Philippines, nagtapos ng pag-aabuga siya si Senate President Cheese Escudero. Bukod pa riyan, nagsilbi siyang miyembro ng Board of Regents ng buong UP system at nagturo sa UP College of Law. Kaya ang ipinagtataka ng ilang miyembro ng faculty ay kung bakit kailangan pang magkaroon ng debate sa kung ano ang ibig sabihin ng forthwith at kung kailan isasagawa ang impeachment trial ni VP Sara. May buwelta rin si Lavinia sa opisina ni Senador Bato de la Rosa na pinanggalingan ng draft resolution na nais ibasura ang impeachment case ni VP Sara. Inappropriate yun. Di ba, nakakita ka na ba ng judge na, di ba, mag-motion to dismiss isang kaso pending before it? So, kakalungkot, kilala ko pa naman iba mga abogado ni Senator de la Rosa, apparently hindi sila natuto ng constitutional law nila, no? Matatanda ang bago ang halalan, sinabi ni Sen Bato na bagamat magkakampi sila ng bise, magiging impartial siya sa pagdinig ng kanyang impeachment case dahil mandato niya raw ito bilang senador. Ngayon, nais niya nang ilibing ang kaso dahil hindi raw ito maaaring itawid sa 20th Congress. Para sa agenda,
Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tumulak na patungong Japan ang mahigit 100 tauhan ng Philippine Coast Guard para sa kauna-unahang trilateral maritime exercise. Bahagi pa rin ito ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at kooperasyon sa mga karatig na bansa. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Umalis na kaninang umaga ang BRP Teresa Magbanwa. Lulan ang nasa 123 miyembro ng Philippine Coast Guard. Papunta sila sa Japan para sa 3 araw na trilateral maritime exercise, katuwang ang kanilang Japanese at American counterparts. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ito ang kauna-unahang trilateral maritime exercise na sasalihan ng Pilipinas sa ibang bansa. So yung departure ng Teresa Magbanwa to do trilateral exercise with Japan Coast Guard and US Coast Guard symbolizes the partnership and cooperation among allies in the region. Kabilang sa mga pagsasanay na gagawin ng delegates ay search and rescue, communications interoperability at law enforcement. Palalakasin daw nito ang kakayahan ng Pilipinas na magpatupad ng batas sa karagatan. Sa gitna ng mga kritisismong ipinupukol ng China sa nauna ng maritime exercises ng Pilipinas at ng kaalyado nitong mga bansa, giit ni Gavan, hindi ito dapat ituring na banta sa kapayapaan sa rehiyon. No, we are not really very concerned about that. We are just doing what we should do. We are concerned about doing the right thing. So for as long as you adhere to the laws, which are by themselves already a product of compromises, you're actually pursuing stability and peace. Inaasahang darating sa Kagoshima ang PCG fleet sa June 12. Bago ang nakatakdang pagsasanay mula June 16 hanggang 19, sasailalim din daw muna sa maintenance activities ang BRP Teresa Magbanwa na bahagi rin ng kasunduan. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Holiday pero traffic sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan. Live mula Shaw Boulevard para sa kanyang agenda report si Joash Malimban. Joash, so, kumusta naman ang sitwasyon dyan dahil maulan nga, nag-traffic ba? Oo, Karina, kanina nga na-receive natin yung reports na traffic sa ilang parte ng EDSA, particular na dito sa area natin sa may Mandaluyong. Pero ngayon, kung makikita nyo naman, wala nang pag-ulan at kanina yung naabutan natin, nag-set up tayo, panakanakang pag-ambon na lang yung nangyayari dito sa may EDSA, sa may bandang Mandaluyong. Ayon sa Pag-asa, dala ito kasi ng isang o ng habagat, so affected yung Metro Manila, Greater Manila area katulad na lamang ng Cavite at ng Laguna. Expected daw yung cloudy skies at scattered rainfalls and thunderstorms sa iba't ibang parte ng Metro Manila at Greater Manila area sa mga darating na araw dahil nga dito sa habagat. So i-report lang natin yung ilang mga naging pagbaha dito sa ilang areas ng EDSA, particular na sa buong Metro Manila. Kanina dito sa may Mandaluyong, subsided na yung nangyaring pagbaha. Kasi nga ay meron tayong mga nakausap dito na mga pulis kanina at sabi nila meron daw mga MMDA na agad na umaksyon, in particular halimbawa doon sa may EDSA tunnel, sa may Shaw, merong mga ginagamit na pang-pump para mai-redirect yung tubig papunta doon sa mga drainage along the road. Dito naman sa may Quezon City naman, 10 inches o half ni na yung taas ng baha as of 4:03 p.m. sa may Andres Bonifacio Avenue, pero passable to all types of vehicles. Pero pinag-iingat ng MMDA yung ilang mga residente, yung mga commuter, mga driver, mga motorista na dadaan doon sa may Sergeant Rivera, corner C3 dahil tire deep as of 3:53 p.m. o 26 inches na yung taas ng tubig doon sa lugar na iyon at hindi passable to all types of vehicles. Doon naman sa may Maria Clara corner, Don Jose, knee deep na rin at 19 inches na rin as of 5:08 p.m. yung lugar at not passable to light vehicles. Sa may Manila City naman, kung halimbawa ikaw ay nasa Espanya, okay naman, 8 inches yung taas ng tubig, gutter deep, pero passable to all types of vehicles naman. At syempre pa nag-iingat na lang yung ating mga commuter, particular na yung mga estudyante at yung mga staff doon sa may area na iyon. Syempre doon ay university o mga college areas na yun. Sa may Malabon, 4:30 p.m., half tire na rin o 14 to 16 inches, not possible na yung City Road sa may Malabon City. As of 4:30 p.m. naman, doon sa may Barangay Tunsuya, Malabon City, 8 to 10 inches, possible naman to all types of vehicles. Alam mo, Corina, pinag-iingat pa rin yung ilang mga
residente dito dahil nga sabi ay may possible flash floods, mga landslides due to moderate to heavy rainfall na inaasahan natin sa mga darating na araw. Although aside dito sa habagat ay meron ding low pressure area doon sa mga lugar naman sa may lower Luzon. Diyan sa may bandang Virac, Catanduanes, Corina, maulan doon sa may Quezon at sa may Bicol region dahil nga doon sa may low pressure area 300 kilometers doon sa may Virac, Catanduanes. At bukas expected pa rin yung moderate to heavy rainfall sa mga lugar na to. At nakausap nga natin yung ilang mga residente dito, yung mga law enforcement agencies dito na patuloy pa rin yung pagresponde ng mga pulis ng MMDA doon sa mga areas na talagang binabaha nang sa gayon ay maiwasan yung talagang pagta-traffic at yung matinding pag-build up ng mga sasakyan dahil nga sa mataas na level ng tubig. Kanina rin, base dun sa mga reports ng MMDA, may ilan ding mga aksidente doon sa may C5, particularly dyan sa may Kalayaan, pati na rin doon sa may Commonwealth Road dahil nga sa mataas na tubig at dahil sa malakas na buhos ng ulan. Corina, yan muna yung latest update dito sa Metro Manila, particularly na dito sa ating area sa may EDSA Mandaluyong. Corina. Okay, siguro ang rule na lang dyan, Joash, dahil ito nga meron ng ulan, kung saan ka man pupunta, agahan mo ng mga 30 minuto ang iyong alis mula sa iyong panggagalingan para makarating ka sa iyong appointment, no? So, okay, maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Shaw Boulevard. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y posibleng ang magiging unang bagyo ngayong taon. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace, magandang gabi. Yes, magandang gabi din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan niya, yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 340 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. And hindi po natin inaalis yung or posible po itong ma-develop at maging isang bagyo beyond 24 hours. And sa kasalukuyan po yung trough or extension nito, nagdudulot na po ng mga pag-ulan sa bahagi ng Quezon, Bicol region at nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao or yung malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Samantala, yung habagat naman po no, kung saan nakaranas nga tayo ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, maging sa bahagi din po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen. Ito nga po ay dulot ng habagat at nakikita po natin yung malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, maging sa mga susunod po na araw, patuloy pa rin po yung makakaranas ng mga pag-ulan. Dulot po ng habagat and yung LPA na minomonitor po natin na may possibility nga na maging bagyo sa mga susunod po na araw. Samantala, yung ibang bahagi naman or nalalaming bahagi po ng Luzon ay may posibilidad pa din ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng habagat. So muli po, malaking area nga po ng ating bansa ngayon, yung patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Kaya pag-iingat po sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Okay, Grace, so yung forecast natin ngayong weekend, malamang ay may pag-ulan pa rin. Yes, tama po. This weekend po and yung next week po or next week, yung posible po yung whole week po natin magiging maulan po sa malaking bahagi pa din nitong Southern Luzon at Visayas, maging dito din po sa bahagi ng Metro Manila. At ano ang may porsyento ba ng tsansa na ito'y maging bagyo? Sabi mo nga, maaaring maging bagyo, pero may percentage ba ng tsansa yan? Yung dito po, no, yung monitor natin na LPA, so yung possible development po nila is a medium. So, posible po ito maging bagyo, but beyond 24 hours po. Posible po sa mga susunod na araw pa, kaya continuous monitoring pa rin tayo. Okay, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Bureau of Immigration, kontrolado ng Pogo Boses ayon sa ilang empleyado. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong rainy Friday sa EDSA Mega Mall. Mabilis na ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Paulit-ulit na ginahasa at sa pilitang pinagamit ng iligal na droga. Yan umano ang karumal-dumal na sinapit ng isang babaeng Vietnamese na kinidnap sa Makati City. Nasa kamay na ng pulis ang mga sospek na 3 Chinese national. Ang detalye sa agenda reporting Andrea Salve. Hindi mapigilang maging emosyonal ng isang babaeng Vietnamese national habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas sa condo unit kung saan siya dinala ng 3 lalaking Chinese na dumukot sa kanya sa Makati. Nasagip siya hating gabi nitong Biyernes sa San Lorenzo habang nahuli naman ang mga sospek. Nagugat ang operasyon ng Makati PNP sa pagpapasaklolo ng asawa ng biktima na nasa Vietnam. Nagpatulong ito sa kanyang kaibigan na nasa Pilipinas na siya namang lumapit sa mga pulis ng biktima na nasa abroad at nagdedemand di umano tong 3 Chinese national ng 500 million dong, Vietnamese dong, na katumbas po ng halaga ng 1 million peso. Bago pa ang panghihingi ng ransom, hinalay pa umano ng mga sospek ang biktima at sapilitang pinagamit ng iligal na droga. Mula San Lorenzo, dinala rin daw ito sa isa ring kondo sa Tagaytay at doon ay muling hinalay ng 2 pang kalalakihan at saka muling ibinalik sa Makati. Na-recover sa lugar ang ilang mga baril at bala. Nasa 20 gramo ng shabu, sex toys, peking pera, plaka ng sasakyan at iba pa. Ang isa sa 3 sospek dati na rawng nakulong at naharap sa iba't ibang mga kaso. From 2019 to present, involved siya sa iba't ibang kaso tulad ng kidnapping, illegal detention, carnapping, illegal possession of firearm, meron din po siyang theft, frustrated murder at iba pa po. Nakikipag-ugnayan na rin sa Bureau of Immigration ng mga pulis para alamin ang visa status ng 2 pang sospek. Iniimbestigahan na rin nila ang posibilidad na sangkot ito sa malaking sindikato o iligal na operasyon ng Pogo. Mahaharap sila sa patong-patong na mga reklamo. Sumasa ilalim na rin sa stress debriefing ang nasagip na biktima. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Binisto ng ilang empleyado ng Bureau of Immigration ang pakikipagsabwatan ng mga opisyal ng kanilang ahensya sa mga boss ng offshore gaming operations o POGO. Ito daw ang dahilan kaya sila hindi nakukulong kapag nahuli at nakakalabas-pasok pa sa bansa tulad ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbal. The Bureau is controlled by POGO bosses. Ito ang malaking revelasyon ng ilang anonymous Bureau of Immigration employees sa isang liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos noong June 2. Sa kopyang natanggap ng Billionaire News Channel, isinalaysay ng mga empleyado kung papaano umanong mabilis na napapalaya ang ilang dayuhan na sangkot sa POGO operations. Isa sa mga binanggit sa liham ang pinalayang 3 Chinese nationals sa pamamagitan ng isang bail order noong May 8 na kalaunay na pag-alamang POGO bosses pala. Ayon sa source, mga kliyente ang 3 Chinese nationals ng isang attorney Alfred Lau, fraternity brother umano ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa University of the Philippines. Ayon pa sa source, widely known fact sa ahensya na lahat ng POGO boss na nagiging kliyente ni Lau ay nabibigyan ng special treatment. Dahilan umano kung bakit ilang oras pa lang ay agad na nakalaya ang 3 Chinese nationals. Mariing pinabulaanan ng BI ang mga alegasyong ito at sinabing walang sapat na ebidensya laban sa 3 Chinese nationals na nadakip sa isang POGO raid sa Parañaque. Dahilan kung bakit sila mabilis na pinalaya ng ahensya. Bukod pa riyan, may bagong scheme umanong ginagawa ang pamunuan ng BI patungkol sa pagpasok ng foreign nationals sa bansa. Isa rito ay ang pag-auction umano ng permanent quota visas. Ang Chinese visas umaabot daw sa halagang 5 million pesos per visa. Sa isa pang lumitaw na internal report ng BI, may isa pa raw sa buwatan sa loob ng ahensya kung saan may ilang dayuhan na iligal na pinapayagang lumabas ng bansa. May departure stamps daw ang kanilang mga passport pero hindi recorded sa sistema ang kanilang pag-alis ng Pilipinas. Kabilang daw sa mga prominenteng pangalan dito si dismissed Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa source, ganito ang operasyon kung paano umano iligal na nakalalabas ng bansa ang isang foreign national. Darating ang isang dayuhan sa airport, may hawak na business class tickets at idedirekta sa VIP lounge para hindi mapansin ng mga tao. Aasikasuhin sila ng isang pre-arranged na immigration officer. Ilalagay ang departure stamp para magmukhang legal silang nakalabas ng bansa.
At sa kalalaktawan, ang lahat ng standard procedure, katulad na lang ng passport scanning, photo or fingerprint capture at data entry sa BI border control. Kaya ang resulta, walang digital record ng kanilang pag-alis. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng BI at ng DOJ patungkol dito, pero hindi pa sila sumasagot. Pero pauna nang nagsabi si DOJ Secretary Boying Remulla na paiigtingin nila ang seguridad sa border control ng mga paliparan para maiwasan ang mga ganitong operasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Samantala, sinabi ng BI na may nahuli silang 4 na Chinese national na hindi raw dumaan sa immigration inspection. Na-intercept ng mga immigration officer ang mga Chinese national na papunta dapat sa China at Vietnam. Napag-alaman din na nasa alert list ng BI ang 4. Practice safe sex. Yan ang paalala ng DOH sa gitna ng tumataas na kaso ng HIV, lalo na sa mga Gen Z. Bukod kasi sa hamon ng pagpapatest, stigma rin ang kalaban ng mga nagpositibo. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 11 years nang living with HIV si Lawrence at 9 na taon na siyang nadeklara na undetectable. 18 years old lang siya noon nang magpositibo sa HIV. Naranasan daw dati ni Lawrence ang kakulangan ng antiretroviral drugs. 1 bottle lang yung ibinibigay sa akin because syempre we need to help the other din na kahit for 1 month or good for 1 month ay meron silang medication. Pero ngayon sapat na raw ang mga gamot at makukuha na rin ito ng libre sa mga HIV treatment hub gaya ng San Lazaro Hospital. Sobrang papasalamat natin kasi in other countries, guys, sobrang mahal ng antiretroviral medication. And dahil doon, napabuti yung kalagayan ko. And right now, I'm already undetectable. Sobrang sarap sa pakiramdam ng being undetectable kasi kaya kong mamuhay ng normal na kagaya ng ibang tao. Ayon sa mga eksperto, kapag undetectable ay hindi na raw ito nakahahawa. Napapababa na kasi ng antiretroviral therapy ang viral load ng katawan ng isang person living with HIV. Ang antiretroviral medicines, pinapakonti po niya o pinapatulog niya yung virus sa katawan ng tao. Pag tulog po yung virus, hindi po siya madedetect ng viral load natin. So magiging undetected po siya. Pag undetected po siya, malaki po ang tsansa na hindi na po ito matransmit. Sa pagsunod sa tamang pag-inom ng ARV, na-achieve ni Lawrence ang pagbaba ng tuluyan ng kanyang viral load. Patunay si Lawrence na hindi na kailangan matakot ngayon at hindi na death sentence ang HIV. Pero babala ng DOH, maaari pa rin magising ang virus dahil sa ilang factors gaya ng chronic stress. Kaya ang antiretroviral therapy ay parang maintenance medicine para sa high blood na palagi nang iinumin. Payo rin ng DOH, huwag maging pabaya lalo na ang mga kabataan. Iwasan ang risky sexual practices at kilalaning mabuti ang partner. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Looks can be deceiving, kaya gaano man ka-cute ang inyong fur babies, dapat pa rin itong pabakunahan kontra rabies. Nagbabalik si Pierre Pastor. For anti-rabies, importante na meron siya noon para sa family members. Also, pag nilalabas mo siya, kasi hindi mo iiwasan mapet ng ibang tao eh. Sabihin, ang cute! Tapos biglang hahawakan. Responsibility mo as a fur parent is, ikaw rin magdadala dun sa sa makagat niya if ever. Kailangan every year, ginagawa mo siya and Isa si Nikki Browner sa mga huwarang pet owner na dapat tularan para maiwasan ang pagkakaroon ng rabies ng kanilang alagang Shih Tzu na si Sammy. Sa tala ng DOH nitong Mayo 2025, 132 ang bilang ng kaso ng rabies. Bagaman bumaba ng 32% mula sa 194 na kaso noong nakaraang taon, ayon kay Dr. Edwin Benedicto, isang microbiologist at parasitologist, huwag ipagwalang bahala ang kagat ng aso o pusa kahit ito pa ay alaga. Once the manifestation of rabies occurs, 100% of the patient dies. So the mortality or the fatality rate of rabies is 100%. So meaning to say, walang nabubuhay pag na-diagnose ang patient ng rabies.
Paliwanag pa ni Doc, kapag may rabies, ang mga nerves ng tao ay biglang napaparalyze, lalo na sa respiratory part. Parang nalulunod sila kasi the nerves that are functioning become paralyzed, especially on the respiratory part. So nagkaroon ng, in terms of how the way they breathe, parang nalulunod sila. The affectation of the rabies virus is through the spinal cord and the brain. So dito nag-iiba yung kanilang mga pag-iisip, there is a confusional state, there is what they call anxiety, and the patient have a difficulty of breathing until magkaroon sila ng respiratory arrest and they die. Kahit nakalmot lang daw ng hayop, huwag baliwalain dahil portal of entry na raw ito ng virus. Kapag nakagat ng stray dog o kahit sariling pet, linisin ng running water at agad na dalhin sa Animal Bite Center. Kung late na rin ang pagdala natin, baka nagkaroon na ng infection at nag-spread na pati yung tinatawag natin na makontrol yung infection might be difficult. Kaya naman maigting ang kampanya ng pamahalaan para sa pagpapabakuna laban sa rabies at dapat itong kumpletuhin. Parte ng pagiging responsible fur parent na siguraduhing ligtas ang kanilang fur babies. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Apektado ng masamang panahon ng Maritime Patrol ng AFP sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Francis Folve na live pa rin on board the BRP Andres Bonifacio. So nag-uulan ngayon, Francis, apektado ba kayo dyan sa barko? Yes, Corina, hindi na nga matutuloy ang programang bahagi sana ng Maritime Patrol bukas. Kailangan din na mag-take shelter ng barko para maiwasan ang masungit na panahon. Kanselado ang ship-to-shore operations ng Maritime Patrol ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kailangang lumikas ng barko para umiwas sa paparating na bagyo. Currently, we are monitoring one LPA na pwede mag-develop po in a typhoon. So that's why we are regularly updating our weather. We will proceed to Ulugan Bay to take shelter and anchor at Ulugan Bay, PPC, Palawan. Kahit sanay sa paglalayag, ang kaligtasan pa rin ng mga sakay ng vessel ang kanilang prioridad. During bad weather, sir, talagang yung mga duties natin medyo may mga challenges na sila. Yung iba hindi na rin talaga makatayo pero na doon sila sa duty nila, sa post nila. So we endure lang po yung bad weather. Pero bukod sa masamang panahon, may na-monitor din na Chinese vessels sa ruta ng Marpat. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Ito ang pag-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio sa PLA Navy Ship 525 ng China sa may Panata Island kanina. Wala namang harassment at nagpatuloy ang Maritime Patrol. So giving their stance that they own the West Philippine Sea, but as our Philippine Navy, we counter-challenge that Panata Island and KIG is part of the Philippines, territorials of the Philippine Sea. Kahit isang PLA Navy ship lang ang halos nakalapit sa BRP Andres Bonifacio, ilan pang Chinese militia at CCG vessels, pati na Vietnamese fishing vessels ang pumasok sa monitoring radar. Cloudy at nagbabadya na ang ulan sa paglalayag ngayong Biyernes. Unang nadaanan sa Maritime Patrol ang Kota Island. Ito ang 6.45 hectares na bahagi ng Spratlys, malapit sa Vietnam at Taiwan na dati na ring naghayag ng kanilang claim sa isla, katulad ng China. Sunod na rondahan ng Panata Island, Pag-asa Island at bahagyang nakadikit sa Sandy Cay ang barko. Kahit may weather challenge at nagbago ang plano, maituturing pa rin naman daw tagumpay ang nagpapatuloy na Maritime Patrol. With this Maritime Patrol that we have conducted, pinakita natin na nandyan and buo at nag-aalab yung damdamin ng ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas to guard the sovereignty of our territory.
Ngayon, Corina, kaninang 5:30 ng hapon ay nagsimula na muli tayo maglayag. Papunta nga tayo doon sa isang ligtas na lugar kung saan tayo mag-aangkla. At ayon sa impormasyon na kalap natin, tayo maglalayag sa loob ng 28 hours, Corina. Corina? Maraming salamat, Francis Folde. Live nag-uulat on board ng BRP Andres Bonifacio sa West Philippine Sea. Malaking tagumpay para sa mga manggagawa ang pagpasa ng Kamara sa panukalang 200 peso daily minimum wage hike. Pero ang isang grupo, duda kung aaprubahan ito ni PBBM. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. May sagot nga ang panawagan ng labor groups nitong Mayo 1, ang 200 peso wage increase para sa mga manggagawa. Inihayag ni President Bongbong Marcos na nakapanayam niya ang mga labor leader patungkol sa sahod. At on the third and final reading, inaprubahan na ng Kamara ang House Bill No. 11376 o ang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act para sa pribadong sektor, maparegular ka man o hindi. Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Ang balitang ito, 3 decades in the making dahil 1989 pa ang huling legislated wage increase under the Wage Rationalization Act of 1989. Ayon kasi sa Ibon Foundation, ang 100 peso daily wage hike na ipinasa ng Senado noong 2024 hindi pa rin sapat para pantayan ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Dagdag ng Ibon, hindi naman kalabisan sa mga kumpanya ang 200 peso wage increase. Para kay Bukluran ng Manggagawang Pilipino Chairman Leo D. Guzman, malaking tagumpay ang wage increase na ito at sana tuluyan ang aprubahan ng Pangulo. Nag-aalala ako sa magiging attitude ng Pangulo dahil yung Pangulo, si Bongbong Marcos ay consistent doon sa kanyang panindigan na dapat ay sa Regional Wage Board idaan ang increases. Kaya medyo mahaba-haba pang laban ito. Pagdidiin ni Calyodi, kaya maraming lumilipat sa Maynila, habol ng mga manggagawa ang wage increase na wala sa probinsya. Hanggat hindi pantay ang pasahod sa Kamaynilaan at probinsya, hindi raw madidecongest ang NCR. Nabalitaan din daw ni Calyodi ang meeting ng Pangulo at ng labor leaders. Pero napaka-general pa rin daw ng agenda. Kaya naman, Ako'y nagpapasalamat sa Kongreso at saka sa Senado na from Regional Wage Board, pagkataas ng sahod, inako na nila yung magpagibigay ng sahod ngayon na national. Ang ibig sabihin, pantay-pantay na makakatanggap ang mga manggagawa ng Metro Manila at saka ng probinsya. Kaya mas sa Kongreso, sa lower at saka sa upper house, ako nagpapasalamat. Hindi pa kay BBM. bawiin na raw sana ni PBBM ang kanyang paninindigan sa Regional Wage Board at talagang tugunan ng panawagan ng mga manggagawa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Abiso para sa mga motorista, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaring umabot sa 60 centavos per liter ang dagdag sa gasolina, 90 centavos kada litro sa diesel at 40 centavos sa kerosene. Paliwanag ng Energy Department, dala ito ng geopolitical tensions at supply concerns sa Canada dahil sa wildfire. Tumaas ang unemployment rate nitong Abril kumpara sa March figures. Alamin kung bakit sa agenda report ni Sujin Kim. Tuluyan ng natapyasan ang mga trabaho sa manufacturing. Umabot sa halos 250,000 ang nawalan ng trabaho sa sektor, ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil ito sa paghina ng semiconductors at electronics industry. Yung ating manufacturing sector, ang unang tinamaan dyan ay nasa subsector natin ng semiconductor devices and other electronic components. Nakita natin ito kung na-track natin yung ating exports, no? Bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets, no? Kung saan tayo nag-export. So dito talaga yung pinakamalaking pagbaba ng yung April trade natin. Makikita nyo na report na namin yon nung nakarang araw. Bumaba yung ating exports on semiconductors and electronics. So related usually dito yun.
Dumami rin ang mga manggagawang hindi sapat ang oras o kita ang mga underemployed. Sa gitna ng mga hamon sa employment, ipinasa ng Kamara ang House Bill 11376 na nagtatakda ng 200 peso minimum wage hike sa private sector. At base sa historical data ng PSA, may epekto ang wage hike sa kawalan ng trabaho. In the previous regional wage hikes, nakikita natin may impact siya, for example, sa mga personal services. Doon ang una niya. But we will look at it, regional increases, kasi hindi naman uniform at hindi sabay-sabay. So we will monitor it and we will report any movement in the labor market. Habang naghihintay pa ng epekto ang mga eksperto sa PSA, mas maagang nagpahayag ng pagtutol ang mga negosyante. Anila mawawalan ng saysay ang aumento kung dulot nito ay mas malaking pagtaas sa presyo. Lalong apektado ang mga trabahador sa informal sector na hindi saklaw ng minimum wage law. Iginiit din ng PCCI na ang unilateral wage hike ng Kamara ay bumabangga sa otoridad ng regional wage boards. Hiling nila, pakinggan muna ng BICAM ang tinig ng business community. Ganito rin ang sentimiento ng Makati Business Club. Maaring maging bunsod ito ng karagdagang inflation. Para sa MBC, dapat unahin ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo ang pagkain. Dagdag pa rito, maaring makaapekto sa competitiveness ng Pilipinas ang wage hike, lalo kung ikukumpara sa Vietnam at Indonesia. Nilinaw ng MBC na hindi sila tutol sa aumento, basta't hindi mahayaang i-bypass ng Kamara ang wage board. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. MTRCB umalma sa akusasyong ginagamit ito bilang cash cow. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nais palawakin ng Senado ang kapangyarihan ng MTRCB sa mga online streaming platforms para raw ma-regulate ang content nito. Pero pagkondena ng creative industry, pagkitil ito sa freedom of expression. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. In the age of streaming and social media, gustong palawakin ng Senado ang kapangyarihan ng MTRCB. Pinasa na sa third and final reading ang panukalang batas na nagpapalawak ng saklaw ng MTRCB. Di na lang movies at TV shows, kundi pati na rin ang mga content sa streaming platforms. Ang proposal ay update sa 1985 mandate ng MTRCB para maka-adjust sa digital age. Inisponsor ito ni Senator Robin Padilla. Sa ilalim ng panukala, pwedeng i-reclassify ng board ang paid streaming content kung kailangan, pangontra sa obscenity, immorality at senseless violence. Sabi ni Padilla, ang ilang Western-influenced content pwedeng hindi tugma sa Filipino values at makaapekto sa mga bata. Ang tagumpay ng panukalang ito sa mataas na kapulungan ay hindi tagumpay ni numan, kundi na libo-libong manonood, lalo't higit ang kabataan, na kailangan nating mabigyan ng proteksyon habang sinisiguro ang malikhaing pagpapahayag sa mundo ng telebisyon at pelikula. Pero may tutol. Si Senator Risa Ontiveros ang nag-iisang bumoto ng no. Babala niya, masyadong malawak ang kapangyarihan ng bill na pwedeng maging daan sa censorship. More than this, Mr. President, the regulation of digital services and online content should be carefully done with legislation crafted specifically for this purpose at hindi lamang add-on
sa MTRCB. Ayaw ni Ontiveros sa malabo at subjective terms, gaya ng good morals o injurious to the Philippines. Mas gusto niyang mag-focus ang MTRCB sa mga krimeng malinaw sa batas, gaya ng child exploitation, voyeurism at abuse online. Kasama rin sa bill ang pagtaas ng ranggo ng MTRCB chairperson sa level ng undersecretary. Ang boses at mga sining ng mga Pilipino, offline man o online, ay kapangyarihang pag-aari ng taong bayan at protektado ng saligang batas. Ang anumang regulasyon nito ay dapat hindi labis. Ayon sa MTRCB, maghihintay sila sa final desisyon ng mga mambabatas. Sabi ni Chairperson Lala Soto, hihintayin pa nila ang Kamara, lalo na't di pa nakakapasa ang House version ng bill. Paglilinaw ng board, di nila balak i-review ang mga pelikula sa streaming sites. Ang layunin ng bill, magkaroon ng coordination sa mga platform para maiwasan ang online harm, lalo na laban sa mga bata. Sa dulo, child protection ang top priority nila. Pero tutol dito ang Directors Guild of the Philippines. Tinawag nilang attack sa free expression ng bill na ito at babala nila pwede itong magbigay ng sobrang kontrol sa MTRCB kahit sa adult viewers. Sabi ng DGPI, imbes na tulungan ng lokal na pelikula, sinasabotahe pa ito ng panukalang batas sa pamamagitan ng draconian provisions at absurd acts of legislation na nag-aaksaya rin ng pondo. Final word nila, no to Senate Bill 2805, no to censorship, yes to freedom of expression. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Unfair at baseless, ganyan inilarawan ng MTRCB ang pahayag ng DGPI na ginagamit umano ang ahensya bilang cash cow. Git ng MTRCB, misleading at kawalan ng respeto ang akusasyon sa kanilang mga miyembro na karamihan ay kilala at nakatrabaho ng DGPI. Apela ng regulatory body sa mga stakeholder, pairalin ang lohika at respeto sa gitna ng issue. Dagdag nito, they expect no less than civility mula sa mga grupong tulad ng DGPI na hindi government agency. Tiniyak din ng MTRCB na ginagalang nito ang freedom of expression. Nagbago ang ihip ng hangin para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Matapos kasing paboran ang K-12 law noong 2013, ngayon siya mismo ang nagsabing dapat na ito tanggalin. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Nanghihinayang si Charles sa additional years of learning kung tatanggalin na ang SHS level sa K-12. Bilang first-year college student, marami raw siyang natutunan sa SHS at nakatulong ito para ma-improve ang research skills niya. Yan matapos ipanukala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na iscrap na ang senior high. Isa sa mga dahilan ang extra time at cost sa mga magulang. Kung gusto niya makatulong, dapat di niya tanggalin yung senior high school. Dapat gumawa na lang siya ng paraan para magkaroon pa ng pondo at para magstay pa rin yung senior high. Pero para kay Estrada, pumalya ang SHS i-deliver ang dapat sanay benepisyo nito sa mga estudyante after 12 years. Isa si Estrada sa mga naging pabor sa K-12 law noong 2013, ang broader education reform na bahagi ang SHS. Ang SHS program designed sana para mailapit sa international standards ang Philippine education system. Goal nitong makapag-produce ng mga estudyanteng well-rounded, anumang path ang tahakin nila, mapa-college man, paghahanap ng trabaho o pagtatayo ng sariling negosyo. Mismong DepEd daw ang umaming di pa naaabot ng SHS sa mga vision nito. Sabi ni DepEd Secretary Sonny Angara, gumagawa na raw sila ng paraan para mabago ang implementation ng K-12 law. Si Angara ang nooy sponsor ng K-12 bill sa Senado. Sa Senate Bill No. 3001 ni Estrada, nakasaad na ilan sa mga problema ng programa ang sobrang daming subjects, overwork ng mga guro at estudyante at mababang job placement rate. 10% lang din sa SHS graduates ang nakakakuha ng trabaho at karamihan pa nasa informal sector. Lumalalim din ang public satisfaction. Ayon sa Pulse Asia survey nitong Marso, 32% lang ang satisfied sa SHS, habang 42% ang hindi. Pababa rin ang approval sa SHS yearly.
41% noong 2023, 35% noong 2024 at 33% ngayong taon. Sa ilalim ng panukala ni Senator Jinggoy, tatanggalin ng SHS pero mananatili ang principals ng K-12. Sa bagong structure, may 1 year ng kindergarten level, 6 years naman sa elementary at 4 years sa high school. As a mom of 3, payag si Jenny sa pagtanggal ng SHS level. May isa siyang anak na grade 11 student at gumagastos siya sa baon nito ng lagpas 5K kada buwan. Parang mas okay pa rin yung dati, yung nakasanayan na. Yung kung ano talaga yung sinundan namin na taon, kung ilang taon. Kasi parang pagdagdag pa yun, di naman lahat ay afford makapag-aral ng 2 years pa. Kung siya raw ang tatanungin, wala halos bearing ang additional 2 years pagdating sa pag-aaral ng kanyang anak. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Naglabas na ng pahayag ang Duterte Youth Party List kaugnay sa show cause order ng COMELEC laban sa kanilang first nominee Trixie May Cardema na gumamit daw ng ibang pangalan sa kanyang Certificate of Nomination. Depensa ng partido, hindi naman ito bago sa politika. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Name recall. Yan ngayon ang depensa ng Duterte Youth Party List. Kahapon kasi, sinabi ng COMELEC na nakatakda na silang magpadala ng isang show cause order kay Duterte Youth First Nominee and Incumbent Representative Trixie May Cardema. Nakarating kasi sa poll body ang ilang mga ulat na nagsasabing nagsinungaling ang Duterte Youth sa ilang impormasyon na inilagay nila sa kanilang Certificate of Nomination. Sa opisyal na dokumentong isinumite ng grupo, Cardema ang official surname ni Trixie. Pero sa pinakahuli nilang pahayag, inamin ng grupo na hindi Cardema ang kanyang apelido. Si Representative Trixie ay kapatid ni Docil Suarez Cardema na siyang asawa ni Chairman Ronald Cardema. Ibig sabihin, hindi sila blood-related at sibling-in-laws lang ang kanilang relasyon. Ayon sa Duterte Youth, normal lang naman daw ito pagdating sa politika. Ginamit na halimbawa ni Chairman Cardema ang ilang kongresista, tulad na lamang ni Brian Revilla ng Agimat Party List na Bautista ang tunay na apelido. Pero ani COMELEC Chairman George Garcia, magkaibang kaso ito. Kung kasi sa kaso ni Senator Bong Revilla, nag-file siya ng formal na petition to change name sa Regional Trial Court. Dahil napayagan siya, technically yung kanyang certificate of birth o birth certificate ay mababago base sa order ng korte. And therefore, kung yun na nangyari sa kanya, yun naman mga anak niya halimbawa, maaaring sumunod o hindi, kasi depende naman yon doon sa kanilang birth certificate. Ang pinagbabasihan lagi din natin ang first name, family name. Paalala niya rin sa grupo, lahat ng dokumentong ipinapasa sa poll body under oath at dapat totoo ang mga inilalagay na impormasyon. Sa ating po kasing batas, pwede ka magkaroon ng stage name, artista ka o kaya kilalang personalidad, yun talaga. Pero syempre, sa mga opisyal na dokumento, kahit pa nga ikaw ay mag-a-apply ng passport o kahit na ikaw ay papasok sa media, kinakailangan mabibigay mo pag nag-fill up ka ng form yung tunay na pangalan mo dahil yun yung pagkakakilanlan mo at yun yung mismo nakalagay sa birth certificate mo. Sinabi naman ni election lawyer Emil Marañon III, ang paggamit ng peking pangalan sa isang COMELEC document ay maaaring pumasok sa declaration of untruthful statements at violation of laws, rules or regulations relating to elections. Kung mapatutunayan ang mga alegasyong ito, posible raw ito maging basihan para tuluyan ng ikansela ang registration ng grupo. Bukod sa bagong reklamong kinahaharap ng Duterte Youth, kasalukuyan pa rin nakabinbin ang kanilang proklamasyon dahil sa isang 2019 disqualification case. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Sinalag ng COMELEC ang banat ni Senador Amy Marcos sa umano'y muling pagkakaantala ng BARM elections. Sabi ni Chairman Garcia, hindi naman sila tumitigil sa paghahanda. Nagbabalik si Hannah T. Pinabulaanan ni COMELEC Chairman George Garcia ang di umano'y pagkaantala ulit ng Bangsamoro parliamentary elections. Yan ay matapos ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na mukhang hindi na naman ito matutuloy sa October 13. Pagkat ang inyong COMELEC, at all cost, naghahanda kami at in fact, halos nandun kami sa rurok ng paghahanda natin para sa ating pong Bangsamoro parliamentary election.
Una na kasing nakatanggap ng report si Senadora Amy na posibleng maantala ang eleksyon sa BARM dahil may gusto umanong makapag-maintain ng kontrol sa rehiyon. Kung sakali, third delay na ito ng eleksyon doon. Suportado ni Marcos ang panawagan ng MILF na ituloy na ang halalan na para kay Vice Chair Mohagar Iqbal, panahon na para iluklok ang mga lehitimong leader sa parlamento. 17 years na rin daw kasi itong hinihintay ng mga kapatid nating Muslim. Pinagtatakahan ko kasi kung sabi nila may issues ng peace and order that kinakailangan na i-postpone yung BARM election, bakit itinuloy pa rin yung local elections sa Muslim Mindanao where the same context, the same conditions prevailed? Pwedeng ipaurong muna raw ang barangay at SK elections sa Disyembre. Hinaing pa ng senadora, tila ginagantihan daw ang mga barangay sa personal na issue laban sa kanya. Kung may gobyerno man, ramdam lang daw ito sa cabinet level, hindi sa barangay. Ano yon? Puro drawing? Anong akala nila? Cartoons? Hindi naman dapat ganun. Palawakin natin ang kapangyarihan ng barangay, ang kanilang termino. Sinabi ko pa nga, kung ang problema, ako yung author at ako yung sponsor, tanggalin na yung pangalan ko, matulungan lang ang ating mga barangay na maipospone para matuloy-tuloy ang kanilang trabaho at proyekto. At higit sa lahat, ituloy na yung BARM election sa wakas. Nadismaya si Marcos sa desisyon umano ng LEDAC na paikliin pa ang termino ng mga opisyal ng barangay. Una na niyang sinulong ang 6-year term sa barangay officials na may up to 2 terms. Mariing panawagan ni Marcos, palakasin ang barangay, ituloy ang BARM elections at huwag politikahin ang lokal na pamahalaan. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, ginunita ng mga Muslim sa iba't ibang bansa. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Camp Aguinaldo Gate dahil holiday, mabilis ang daloy ng sasakyan sa northbound lane. Nananatiling mataas pa rin ang tinatawag na functionally illiterate sa bansa. Ang DSWD kinuha na ang tulong ng mga college student para matugunan ang issue. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Magi-grade 2 na si Angelito Evaristo ngayong pasukan, pero kailan lang siya natutong bumasa at unawain ang kanyang binabasa. Sino po naman po ako magbasa? Masaya po. Sinutulungan po ako ng paral. Mabuti na lang at may Tarabasa tutoring program sa kanilang paaralan na pinagkaabalahan ni Angelito nitong nagdaang summer break. Ang Tarabasa ay proyekto ng DSWD na nagbibigay ng comprehensive training sa mga interesadong college student na gustong magbigay ng tutorial service sa mga batang hindi pa marunong magbasa o gustong pataasin ang reading comprehension ng mga bata. Nasa 138,000 individuals na binubuo ng mga estudyante sa kolehiyo, mga incoming grade 2 learners at kanilang mga magulang o guardians ang inaasahang makikinabang sa programang ito. Sabi ng student tutor na si Julia Evangelista, noong una ay hirap na hirap si Angelito. Pero ilang sessions lang ay nag-improve na ang bata. Mostly po sa kanila, kahit po pagpapanting po, hindi po nila mabasa. Kasi po, parang ano po sila, kabisote lang po. Pag binabasa po silang babe, bibobu, kabisado po nila. Pero pag nirandom po, hindi na po nila nabasa. Sa ilalim ng programa, may allowance na natatanggap ang mga tutor na gaya ni Julia. Pati mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata ay inarmasan ng paraan kung paano makatutulong sa pag-aaral ng mga bata. Mga youth development worker naman ang nagtuturo sa kanila. Maganda po yung lesson po namin araw-araw kasi po gawa ng
tungkol din po sa mga bata yan, yung paggalang, yung mga tama o mali, yung paglaki nila, tsaka yung mga ambisyon nila sa buhay. Basta makatapos na sila ng pag-aaral, okay naman po yung pagtuturo. Ayon sa Malacanang, isa ito sa maraming hakbang ng pamahalaan para matugunan ang mababang literacy and comprehension rate ng mga Pilipino na ginawa namang prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas sa isang PHLEM survey ng Philippine Statistics Authority noong 2024 na ang functional literacy rate ng Pilipinas ay 70.8% lamang. Nangangahulugan na 30% ng mga Pinoy ay hindi maayos na nakapagpoproseso ng mga impormasyong nakukuha sa araw-araw, lalo na sa Bangsamoro Region. Nakikitang magiging malaking tulong ang Tarabasa tutoring program para maging interesado ang mga bata sa pagbabasa at masanay sa pag-unawa sa kanilang mga binabasa. Asahan po natin na patuloy na tutugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang kakulangang pang-edukasyon. Ikatlong taon na ng Tarabasa tutoring program at ginagawa na ito sa ilang lugar gaya ng Cavite, North Caloocan City, Makati, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Navotas, Pasay, Pateros at San Juan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Agresibong expansion ang pinapatupad ngayon ng Mega Prime Sardines bilang paghahanda sa kanilang initial public offering o IPO. Gayunpaman, nangako ang kumpanya na hindi sila magtataas ng presyo ng kanilang produkto. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa kabila ng trade war at masikip na kompetisyon sa global market, target ng sardine giant na Mega Prime Food na 10% ng kita nito ay magmula sa export market. We aim to double our business every 5 years. That's a lot even for our standard. Pero ang pinakabigating ambisyon nito, halos 30% growth para sa 2025. We want to grow double-digit market share every year. Tinaasan din nila ang kanilang capex by as much as 30% habang tuloy ang agresibong expansion. Ang strategy, horizontal diversification. Acquisition na raw ang name of the game. For the acquisition, we're looking into branded food, branded non-food. We're also looking into Filipino brands that need help in distribution and marketing, that might have a problem in succession planning, legacy brands out there that we all love and we don't want them to slowly die. Samantala, hindi rin ikinababahala ng Filipino company ang trade war dahil anila nakikinabang sila sa pagbaba ng presyo ng Chinese imports tulad ng tin plates at tomato paste. It's an advantage to us. Number one, we import a lot from China. China is our friend. So we buy a lot from China. And they lower their prices now, at least because they have a lot of supply. Yes, with the trade war from the US. We also benefit because we can export to the US with cheaper tariffs than any other Southeast Asian countries. At ang tanong ng marami, IPO na ba ang kasunod? Sagot ng President at CEO na si Michelle Lim Chan, IPO ready. So the IPO plan is there. We want to be IPO ready, meaning we want to professionalize our company to a level that there's transparency, to a level that everybody will know what's happening inside and there's no secrets. So we want to show the world that we are a professional company. So we are getting ready for it. If we are going into it, will depend on a lot of factors, including market factors and everything. Ayon din sa kumpanya, wala silang balak na itaas ang presyo ng sardinas. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Ipinagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ang Eid al-Adha ngayong araw. Sa mahalagang selebrasyong ito, sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara nagpaabot ng mensahe sa mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. A story of unconditional sacrifice. Ito ang mensahe ng Eid al-Adha, ang isa sa pinakaimportanteng araw para sa mga kapatid nating Muslim. Ngayong araw, libu-libong deboto ang nagpakita ng pananampalataya sa iba't ibang paraan. Sa mensahe ni President Bongbong Marcos, paanyaya niya sa mga Pilipino mag-reflect sa kung anong kayang isakripisyo para sa bansa. Anya, between the thin border of obedience and resistance, we are called to choose. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, isa ang lakas ng loob sa mga katuturan ng Eid al-Adha na importante lalo na sa ngayon. Sa okasyong ito,
naway magsilbing paalala sa ating lahat ang kahulugan ng sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob. Mga bagay na mahalaga hindi lang sa ating pananampalataya, kung hindi maging sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanan. Si Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs Chairman Robin Padilla ipinaalala sa publiko kung bakit ipinagdiriwang ang araw na ito. Pag-alala ang Idil Adha sa sakripisyo ng propetang si Abraham nang ipaubaya niya ang kanyang anak bilang patunay ng kanyang walang katumbas na debosyon kay Allah, kahit na may opsyon itong magsakripisyo ng tupa. Ito yung kahalagahan ng celebration na to sa mga brothers at sisters natin mga Muslim. Dalawa lang ang pinakamahalagang celebration every year. Only Eid al-Fitr and Eid al-Adha, the after fasting of Ramadan and the way of sacrifices. In the spirit of Ramadan, pagkakawang gawa ang isa rin daw paraan ng kanilang pananampalataya. Although we are halo-halo po kami rito, may mga Muslim at saka mga Christians. Pag ganitong celebration, nagbibigay kami ng mga tulong, magpapakain para sumama, enjoying the celebration of our brothers and sisters in the whole world. Bukod sa Quirino Grandstand, maaga rin ang nakilahok sa Idil Adha sa Rojas Avenue, Davao City. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagtipon-tipon din ang mga Muslim sa iba't ibang bansa para gunitain ang Eidil Adha. Sa Indonesia, kasama sa kanilang ipinagdasalang mga Palestinian na naiipit sa giyera sa Gaza. Ang panawagan ng mga worshipper, hustisya at kapayapaan. Sumentro rin sa holiday sa Jerusalem ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Libo-libong deboto ang tumungo sa Al-Aqsa Mosque para mag-alay ng dasal. Napuno rin ang Grand Mosque sa Mecca, Saudi Arabia. Milyon-milyong pilgrims ang pumupunta sa Holy City para sa taunang Hajj pilgrimage. Sports news naman tayo sa isang stunning at makapigil hiningang comeback na sungkit ng Indiana Pacers. Ang buwan naman ng panalo sa NBA Finals. Sa score na 111-110, natalo ng Pacers ang Oklahoma City Thunder sa home court pa ng OKC. May 15-point lead ang Thunder sa fourth quarter pero nagawang humabol ng Pacers. At sa unang pagkakataon sa laban, lumamang ang Indiana thanks to Tyrese Halliburton's game-winning jump shot na may 0.3 seconds na lang ang natitira. I think all series, that's what we've preached as a group is, when we get down big, let's just find a way to incrementally get it down. And it was at 15, and we got it to 8 pretty fast, and that gave us confidence. We kept getting stops, Miles and Andrew made big play after big play down the stretch. Miles got a wide open look on the wing, missed that one, but we just stuck with it. Andrew was huge down the stretch, and we got a big stop there, and they got a lot of confidence in me to make that shot. So I don't know what you say about it. I just know that this group is a resilient group, and we don't give up till it's 0 on the clock. Gaganapin ang Game 2 ng Best of 7 Series sa Paycom Center ng Oklahoma City, 8 a.m. sa Lunes, Philippine Time. Sa ika-4 na edisyon, muli na namang ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang creativity sa pagbabalik ng likha, bida ang kanilang obra at pag-asa. Silipin natin sa agenda report ni Marie Lozano. Pag sinabing support local, ito na ata ang pinaka-extra. Likha is back on its 4th edition, and this is not just a bazaar. It's a full-blown celebration of creativity, craftsmanship, at kulturang Pilipino. Likha ay ang initiative ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Layunin nitong itanghal ang galing ng Filipino artisans, habang binibigyan sila ng platform para umangat at makilala. Mahigit 100 artisans, bago at batikan ang nagsama-sama sa Foro de Intramuros.
para ipakita ang galing ng Pinoy. Hindi lang pang-export, kundi pang-legacy rin. At ang highlight, admission is free to the public mula June 6 hanggang June 8. It's a mission to educate people on the different crafts we have in the Philippines. Some are endangered, some are still flourishing. This craft is the daily thing. They use it every day. So it's a regular thing for them. But if they are highlighted and shown here, then they see the value of it. So sabi nila, ay importante pala kami. Importante pala yung aking likha. Kilalanin si Simpio Mata, isang master wood carver mula sa Palawan. Bago siya sumali sa likha, halos tuluyan ang nakalimutan ang kanilang sining. 6 na piraso lang ang bitbit niya noon pero laking gulat niya nang mas sold out ito agad. Ngayon hindi lamang siya mag-isa. Buong community niya gumagawa na. Mula sa isang artisan naging inspirasyon. Mula sa isang produkto, muling nabuhay ang isang tradisyon. Noong una po, mama ko pa lang po ang gumagawa. Tapos po nung tinuruan ko po inikayat ko po yung mga kapitbahay, yung mga sa ibang village na gagawa tayo ng ganito kasi para hindi po mawala yung ating traditional art. Ito naman si Jojo Balaod. Dati siyang rebelde, ngayon isa na siyang artisan. Tinuruan niya kami ng Nito-style weaving, isang traditional technique na minana pa niya sa kanyang lola. Sa tulong ng balik-salik program ng Association of Negros Producers, dating mga kasapi ng NPA, ngayon ay nagnenegosyo na. We have 5 communities here that we brought to the Likha Fair. Yes. So this one here is Jojo. The association, we bring them technical skills, marketing platforms, design skills, and just find ways to help really uplift it in a sustainable way. At sa unang pagkakataon, nakarating naman sa Maynila ang ilan sa mga Bangsamoro women weavers. Bit-bit nila ang kanilang makukulay at intricately woven masterpieces na may modern twist. Kasama nila si Ramby Lim ng Accelerate Women PH na tumutulong para ang craft nila ay maging negosyo na rin. Tulu, Tawi-Tawi, Basilan, and Maguindanao have been under duress, I guess, or conflict for so very long. Now that there's peace, this is the opportunity for them to bring their products out and actually be able to tell their own stories. Ang tanong, paano nga ba natin maipapasa ang kultura sa susunod na henerasyon? Simple, ipakita, ikwento, at itanghal. Yan ang misyon dito sa Likha. Perfect timing dahil habang papalapit na ang Independence Day, pinapaalala ng Likha na ang tunay na kalayaan mas umiilaw kapag ipinagmamalaki natin kung sino tayo at kung ano ang kaya nating likhain. Suportado rin ng ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa local fashion scene ang Likha. Nakita namin dito si Lulu Tangan at Dennis Lustico, mga haligi ng Philippine design industry, na naniniwalang ang pagkilala sa mga artisans ang tunay na pundasyon ng sustainable Filipino fashion. They were able to hire more people, thereby propagating our arts and then keeping it alive and expanding, which is, I think, the best thing that could happen in things like this one. Ipinakita naman sa amin ni Lulu kung paano ang traditional weaving mula sa Ifugao ay pwedeng gawing modern and wearable, gaya ng tailored woven pants. Naroon din ang socialite at content creator na si Kat Arambolo, na kilalang supporter ng local artisans. At syempre ang ever-stylist na si Georgie Dingkong na laging proud suotin ang Filipino-made pieces sa kanyang mga international trips. When I was wearing my barongs abroad, they want to touch it. They think it's a form of lace. Yes. So they get curious. Sa likod ng bawat hobby, ukit at tahi, may kwento ng kultura, pagkatao at pag-asa. Sa Likha, hindi lang basta ipinapakita ang mga produkto, binibigyang halaga rin ang mga gumagawa nito. Nagsisilbi itong isang palaala na kapag binigyan natin ng suporta ang mga artisan, hindi lang produkto ang aangat, buong bayan ang uunlad. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. May bagong power couple na nga ba? Yan ang tanong ng marami. Matapos mapansing Instagram mutuals na sina Pasig City Mayor Vico Soto at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Agad na kinilig ang netizens at sinimulan na silang i-ship. Bagay daw kasi ang ngayon binabansagang V-Cat. Vico and Cat. Ayan. Dahil pareho silang may looks and brains.
Noong Pebrero, kinumpirma ng aktor na si Sam Milby na hiwalay na sila ni Catriona matapos ang 5 taong relasyon. Una na ring inamin ni Mayor Vico na siya ay single. IG Mutual. So, yun What ang is tawag, that? diba? What is that? Nag-follow sila sa each other. Ano naman Ganon? tayo mga Gen Z? Ganon Diba? talaga. So pagka nag-follow kayo ng bawat isa, nagkataong pogi at saka maganda, ibig sabihin may nangyayari na doon? Hindi naman. Baka. Baka yun lang ang gusto ng mga fanay. Oo. Alam mo ba yung fanay? Hindi. Fans. Bakit may nay? Ganon eh. Ganon eh. Ganun pala eh. Ganon na Hindi ko talaga naman eh. alim. tapos balita pa kung nag-unfollow sila sa isa't isa. Oo. Diba? Oo nga. Eagle-eyed, ano Balita yan. ngayon. Talagang tayo talaga, national pastime talaga ng Pilipino yung makimarites sa mga ganyan. At Ano? yung tawag sa mga fans nila ay VCAT Natics. VCAT Natics? You're so updated. We are shocked. Galing din ni Willard, yung lumang-luma alam niya, yung bagong-bago alam din niya. Cuts across yan. Oo, cuts Hindi katulad across. natin. At ang isa dito, good mood. Ito daw. Kasi kasi ang Wala ganda-ganda ng naman. suot niya ngayon. Hindi, kasi tatanda na naman tayo ng 1 taon. O, ayun, di ba? Oo nga. Yun. Oy, why? It's your birthday. Coming It's soon. your birthday. My birthday is the day na dapat magkakaroon ng pagbasa ng presentation of articles of impeachment at dapat convening of the court and the panunumpa of the senator judges. Which is June 11. So, absent ka? Wala ako eh. Ay, wala. Hindi ko kasalanan yan ha. oh. Dahil originally June 2 yan. Correct. Kasalanan ninyong lahat. Kasalanan nila. Oo, kasalanan ni SP Cheese. Ay. Wala si Pinky Web pagka Ano ulit ginawa yung nyo yan. word mo? Ha? Ganay? Fanay. Ay, fanay. Fanay. Ang Parang fanay magandang gabi. Magandang Fanay? gabi. At nagkakalokohan na kami dito kasi po, weekend na. Oo, alam may mo lisensya na naman. tayo Happy weekend. magpakasira ng ulo ng konti. Walang masyadong traffic. Kanina super traffic dahil nga ang lakas ng buhos ng ulan, nagkaroon ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng EDSA tulad na lamang ng Shaw Underpass, no? Yung sa ilalim ng Shaw. Pero wala na. So yeah, Pagbalik pwede na mo tayo na lang ang umuwi. celebration mo, ha? Oo naman. Pagbalik mo Ikaw na lang. pa, lakas-lakas mo sa akin. Pati si Willard. Masalubong din. Siyempre. Pasalubong. Oo. So, happy weekend to everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.